Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag kayong humatol nang kayo hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Kapag kunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay salamin. May napansin ka na ba kung gaano kadali makita ang pagkakamali ng iba? Kapag may kapitbahay na tsismoso, napapansin natin agad. Kapag may katrabaho na tamad, mabilis natin itong nakikita. Kapag may kamag-anak na mayabang, madali natin itong mapuna. Kapag may taong nagkamali, parang natural para sa atin na makita agad ang kanyang kapintasan. Ngunit kakaiba ang tao. Madalas, napakalinaw ng paningin natin sa pagkakamali ng iba, ngunit malabo ang paningin natin sa sarili nating pagkukulang. Parang may magnifying glass tayo kapag tumitingin sa iba, ngunit salamin na may takip kapag tumitingin sa ating sarili. At yan ang gustong ituro ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi niya, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Isa ito sa pinakamadalas sipiin, ngunit isa rin sa pinakamadalas hindi maunawaan. Hindi ibig sabihin nito na wala na tayong kakayahang kilalanin ang tama at mali. Hindi rin ibig sabihin nito na pababayaan na lamang natin ang pagkakamali o ang kasalanan. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang mapanghusgang puso. Ang pusong mabilis humatol, ngunit mabagal namang umunawa. Ang pusong nakikita ang kasalanan ng iba, ngunit bulag naman sa sariling pagkakamali. At upang mas malinaw itong maunawaan, gumamit si Jesus ng isang nakakatawa ngunit napakalalim na halimbawa. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo naman napapansin ang troso sa sarili mong mata? Isipin mo yun. May taong gustong tanggalin ang maliit na puwing sa mata ng iba, samantalang may malaking troso sa sarili niyang mata. Diba halos nakakatawa yung eksenang ito. Paano mo matutulungan ng iba kung ikaw mismo hindi makakita ng maayos? At hindi ba't madalas ganito rin tayo? Ang bilis-bilis nating magalit sa kayabangan ng iba, ngunit hindi natin napapansin ang sarili nating yabang at pagmamataas. Madalas nating mapuna yung pagiging maramot ng iba, ngunit hindi natin nakikita yung sarili nating pagkamakasarili. Mabilis tayong magreklamo sa kakulangan ng iba, ngunit hindi natin kinikilala ang sarili nating mga kahinaan. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo natin. At yan ay ang salamin. Dahil bago tayo tumingin sa iba, inaanyayahan tayo ni Jesus na tumingin muna sa ating sarili. Bago tayo magturo ng mali ng iba, tingnan muna natin yung sarili nating puso. Bago tayo magbigay ng payo, tanungin muna natin ang ating sarili kung isinasabuhay ba natin ang ating sinasabi. Napakahalaga nito sapagkat isa sa pinakamalaking panganib sa buhay
ay ang pagiging eksperto sa kasalanan ng iba habang ignorante sa sarili nating kasalanan. May mga taong alam ang lahat ng pagkukulang ng kanilang kapitbahay, ngunit hindi naman alam ang kanilang sariling mga pagkukulang. May mga taong mahusay magsuri ng buhay ng iba, ngunit hindi marunong magsuri ng sariling konsensya. Dito nagiging mapanganib ang pagiging mapanghusga. Dahil kapag palagi tayo nakatingin sa mali ng iba, unti-unti nating nakakalimutan ang pangangailangan nating magsisi. Nakakalimutan nating lahat tayo ay nangangailangan ng awa, ng pag-ibig, ng kapatawaran ng Diyos. Nakakalimutan nating lahat tayo ay may mga kahinaan at kapintasan. Nakakalimutan nating lahat tayo ay nagkukulang, nagkakamali. At kung tutuusin, wala ni isa sa atin ang perpekto. Lahat tayo ay may puwing. At marahil, may mga troso din. Kaya nga ang tunay na Kristiyano ay hindi yung laging naghahanap ng mali sa ibang tao, kundi ang tunay na Kristiyano ay yung marunong magpakumbaba, marunong tumingin sa sariling kahinaan at kapintasan at kasalanan. Marunong magsabi, Panginoon, bago mo baguhin ang iba, baguhin mo muna ako. Napakaganda ng mga santo dahil ganito ang kanilang puso. Habang lalo silang lumalapit sa Diyos, lalo nilang nakikita hindi ang kasalanan ng iba, kundi ang kanilang sariling pangangailangan sa biyaya. Hindi sila naging mapanghusga, naging mapagpakumbaba sila. Dahil kapag tunay mong nakikita ang kabutihan ng Diyos, nawawala ang pagnanais na magmataas. At narito ang pinakamagandang nais iparating, ipabatid sa atin ng ating ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang pagsisiyasat sa sarili ay para lamang makita ang ating mga pagkakamali. Ngunit hindi iyon ang layunin ni Jesus. Ang layunin niya ay pagalingin tayo. Kapag nakita mo ang iyong kahinaan, hindi upang mawalan ka ng pag-asa, kundi upang mas maranasan mo ang awa ng Diyos. Kapag nakita mo ang iyong pagkukulang, hindi upang husgahan mo ang sarili mo, kundi upang hayaan mong baguhin ka ng Kanyang biyaya. At kapag natutunan mong tanggapin ang awa ng Diyos para sa iyong sarili, mas nagiging maawain ka rin sa iba. At doon mo nauunawaan na ang bawat tao ay may laban na hindi mo nakikita. May sugat na hindi mo alam at hindi mo nadarama. May kwentong hindi mo narinig. May pasaning hindi mo nauunawaan. Kaya imbes na humatol, matuto tayong umunawa. Imbes na manira, matuto tayong magdasal, manalangin para sa kanila. Imbes na magmataas, matuto kang magpakumbaba. Marahil ito ang hamon na Jesus sa atin ngayon. Gawin mong salamin ang iyong puso bago mo gawing hukuman ang buhay ng iba. Tumingin ka muna sa iyong loob bago tumingin sa labas. At hayaan mo ang unang taong baguhin ng Diyos ay ikaw mismo. Tayo mismo. Kaya nga ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang salamin. Kinakailangan nating matutong manalamin araw-araw. Dahil ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula hindi sa paghusga sa iba, kundi sa matapat na pagtingin sa sarili sa harap ng Diyos. At kapag natutunan nating makita ang ating sarili sa liwanag ng Kanyang awa, mas magiging mawain, mapagpakumbaba, at mapagmahal tayo sa ating kapwa.
Tanungin natin ang ating sarili sa pagninilay. Meron ba akong ugaling mabilis humusga sa iba habang hindi ko napapansin ang mga kahinaan at pagkukulang na kailangan kong baguhin sa aking sarili? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, alisin mo ang anumang pagmamataas at pagiging mapanghusga sa aking puso. Turuan mo akong tingnan muna ang aking sarili bago ang pagkakamali ng iba. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba, maawain at marunong umunawa. Naway makita ko ang aking sarili sa liwanag ng iyong awa at maipakita ko rin ang awa na iyon sa aking kapwa. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.